Capricorn! Kumusta po kayong lahat? So in Capricorn, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay? So guys, sa mga interested pala sa ating private reading ay nasa description box below lang po yung link. Message lang po kayo. Okay, so by the way, Capricorn, ang reading pala natin is ganap sa inyo ngayong November 2025. Okay, so tignan natin. So, di natin ito gagamitin, guys. Iba naman sa inyo. Ito naman. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Ganap po kay Capricorn ngayong November 2025. Okay. So, eto guys pwedeng sa mga Capricorn, may mga bagong magulang dito. Pwede meron kayong naalagang anak. Baby pa lang siguro, no? Siguro iba sa inyo, pwedeng kabuanan nyo ngayong November. O iba sa inyo guys, first time naging magulang. So, parang naninibago kayo sa buhay na meron kayo. May mga bagay na parang ganito pala pakiramdam maging magulang. Okay? So, siguro iba sa inyo, pwede namimiss mo yung pag-aalaga ng mga magulang mo. Kung ikaw ay nakabukod na sa kanila, pwedeng nade-depress ka kasi pwedeng hindi ka pa sanay na mag-detach sa kanila. Okay? Nagiging mainitin ang ulo ng mga Capricorn. Nandun sa point na parang, Capricorn, parang, nagagawa mo na yung mga bagay na gusto mo pero may kulang, no? Yun na nga, parang malayo ka sa family mo. Parang hindi ka totally nagiging masaya. Okay? Or, ayan, pwede guys na ngayong November, pwedeng may paparating. May blessing na paparating. Pwede may pregnancy. So, kung hindi pa ready ang mga Capricorn, so, laylo muna. Pero may nakikita ako possible na pregnancy dito. Tingnan pa natin. Additional message para sa mga Capricorn. Meron tayong endowment, persuasion, bribe, temptation. So, may nakikita ko dito guys, pwede may mag-offer sa inyo ng trabaho or business or pwedeng tawag dito partnership pagdating sa business. Parang, pwede tayong magbukas ng ganito, partner na lang tayo dito. Pero sa nakikita ko rito kasi guys, masaya yung ibang Capricorn sa kung yung ginagawa nila Nag-e-enjoy. Or pwede mag-e-enjoy ka rito. Okay, pwede mag-e-enjoy ka rito. Yun nga lang kasi, yung energy taliwas, no? Pwede may hesitation kung tatanggapin mo yan or hindi. Okay, or pwedeng wala ka ng time, parang wala kang ganang gawin tong bagay na to. So, may mga pag-aalinlangan. Parang ganon. Okay, so tingnan pa natin. Additional message. Meron tayong alliance. Okay. So guys, yung pinapakita sa akin dito, ayan, trust, honest, compatibility. So pwede ngayong November 2025, Capricorn, makikita mo kung sino yung totoong kakampi mo at mararamdaman mo, sobrang gaan sa pakiramdam na may mga taong nakakasundo mo or pumapabor sa inyo na parang sa family kasi yung nakikita ko guys ramdam mo na parang todo support sa yung family mo. Mararamdaman mo na parang mas nagiging magaan sa pakiramdam yung makasama sila, magkaroon ng bonding kasama sila. So yun yung pinapakita sa akin dito. Kumbaga mas mararamdaman mo mas lumalalim yung connection mo sa family mo ngayon. And nakakatuwa guys, no? Ganon din guys sa sa relationship yun ng partner mo. So possible na may pregnancy guys. Tingnan pa natin. Okay. Meron tayong vow, wish, hope, worship. So, may mga nagpaplano dito ng kasalan. Siguro nagkakaroon na ng insecurity yung iba sa inyo, Capricorn, na tumatanda na ako, dumadami na yung anak natin. Or parang hindi na applicable sa akin, na parang ganon. So, siguro may mga nagpaplano na rito ng kasalan ngayong November. Yan yung pinapakita sa akin dyan, guys. Okay? So, pwede rin naman, guys, na
Kung hindi pa to pinaplano, pwedeng biglaan, baka may magpo-propose sa inyo. Okay, pero may nakikita akong wedding dito. Ang ganda nga ng mga nangyayari guys about sa relationship. Kumbaga sa connection nyo ng person mo. Okay, maganda yung nakikita ko dyan. So, pagpatuloy nyo lang. Okay? Tingnan pa natin. Ano tong care? Ano pa tong care? Meron tayong abuse of power, 'di ba? So iba sa inyo guys, totoo to, no? Pag unang pamilya, pagka may baby pa lang, no? Kasi mahirap, yan yung pinakamahirap alagaan, yung baby pa lang. O yung mga 5 years old pababa, yun yung mga mahirap alagaan eh. Pag 6, pwede mo na sila guys, ano yun eh, kontrolin, no? Pero ito, pwede iba sa inyo, wala kayong pahinga, sobrang ano kayo, full-time mom or full-time father. Kasi talaga todo, ano kayo, todo focus kayo pagdating sa mga anak nyo, todo ingat, todo pag-aalaga. Ganun po yung nakikita ko dyan guys. And I think may mga Capricorn dito na naabuso niya na yung sarili nyo. Kumbaga, nagtatrabaho na, nag-aalaga pa ng anak. Grabe, parang walang pahinga. Ganun po yung nakikita ko. So, by the way, tignan natin ano tong endorsement. Ano tong endorsement? Meron tayong party in your heart. So, yung nakikita ko dito guys, itong party in your heart kasi parang ano, parang gusto mong magkaroon ng time para sa sarili mo. And kung sino man ito mag-aalok na to, feeling ko, hindi mo to tatanggapin. Itong offer na to. Okay? Pwedeng promotion. Pwedeng magsasign ka ulit ng contract. Okay? Kung mag-end of contract na, parang o-operan ka na, o mag-ano ka ulit, mag-sign ka ulit ng bagong kontrata. So, yung nakikita ko rito guys, hindi pa kayo totally ready. Okay? Kasi parang gusto mo nang magkaroon ng time sa sarili mo, parang gusto mo nang magpahinga, magbakasyon. So, parang may time para dyan. Ganun yung nakikita ko dito. Okay? Kung sa trabaho to, parang gusto mo na guys ng pahinga. Parang wala mo ng trabaho, parang ganun. So, tingnan natin ano tong alliance. Ano tong alliance? Meron tayong, it's not the end, only the beginning. Ayan. Diba, akala mo, siguro nung una about to sa family mo, pwedeng sa mga asawa ng mga kapatid mo, or sa biyanan, or sa kapatid ng mga ng asawa mo. Basta may mga ganun ugnayan, mga malayong relatives na parang hindi mo nakakasundo. And ngayon parang nakikita mo rito na, ay, ba't parang nagbabago siya? Ba't parang bumabait siya? Parang nagiging kakampi na siya, hindi na siya kalaban. So, kasi sa umpisa, ganun lang talaga. Sabi nga nila, mas maganda ng una mong nakita yung kasamaan ng isang tao kaysa una mong makita yung kabutihan. Oo. Naniniwala kayo doon na parang biglang magbabago, na parang, ayan, sama niya, dating yun ang bait na niya. Nakakapanibago. Kasi parang kaya mo mag-adjust na sa ugali niya. Ngayon, pag pinakita sa inyo guys, puro kabutihan, parang ang hirap makipagplastikan, ang hirap makipag-ano, tapos biglang magkakaroon ng pag-aaway. So, alam niyo yon, parang ang hirap na magtiwala kasi hindi nyo siya nakilala ng ganon. Okay. So, by the way, tignan pa natin. Naniniwala ba kayo na pagka isang tao is kaya nyo ng asarin, pag tinatawanan nyo na lang yung pambubuli sa isa't isa, ibig sabihin, mas magaan at mas kilala ka na ng taong yan. Okay, tignan natin ano itong vow. Meron tayong don't turn back. So, yun yung sinasabi rito guys. Huwag ka nang lilingon sa nakaraan. Kumbaga ito, pwede kasi may mga issue na yung iba sa inyo. Pwedeng hindi na naging maganda yung pinagdaanan nyo ng person mo. Marami na kayong pinagdaanan. So, may mga nag-aalangan dito, papakasal pa ba tayo? Or pwede nag-aalinlangan na kayo kung magpapakasal ka sa person mo. Kung siya na ba talaga yung gusto makasama habang buhay. May mga pag-aalinlangan ka na rito. Kumbaga may mga gusto nang tumalikod. Okay, so by the way, tignan natin ang inyong advice. Meron tayong Bas Vistas, expand your horizon. So yun guys, kailangan daw magkaroon ng expansion sa inyo. Huwag lang ikaw mag-focus doon sa isang bagay. Huwag ka lang dito sa pwesto na to. Libutin mo yan. Mag-expand ka. Okay? Marami pa pwedeng mangyari sa labas ng mundo mo.
marami pa pwede mangyari and pwede mo pang i-enjoy yung buhay mo. So, wag kayo guys basta-basta mapoprostrate. Okay? So guys, ito lang po ang inyong reading. Again, maraming salamat. God bless and love you all. Bye-bye.